Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Vin Exclusive and I'm on my way to Cherry Marilao to have my PMS schedule. By the way, before anything else, so I would like to greet you mga ka-Vinex, mga katigo ng Happy New Year everyone! I hope na maraming blessing na dumating sa atin ngayong 2024. But anyway, going back, so syempre today is my schedule PMS kay Cherry Marilao. So doon lang talaga ako totally laging nagpapa-PMS. So hindi ako nagpupunta ng kahit saang branch kasi talagang satisfied naman ako sa after sale service ni Marilao. And shoutout po sa lahat ng staff. To tell you honestly, wala pa akong naging kahit na anong major problem nitong sasakyan na to. And hanggang ngayon naman talagang sobrang sulit nitong gamitin. And then pakita ko pala sa inyo yung running kilometers ko na dito sa sasakyan. Running odo ko na is 8,646 kilometers. So many of you are saying na hindi pa daw sulit sa akin yung car knowing na mag 3 years na pala to ngayong June 2024. Reason behind kung bakit 8,646 kilometers pa lang yung tinatakbo nito knowing na mag 3 years na to ngayong June. Happy 3 years sa aking Tigo 7 Pro. And syempre may plastic pa yan. But anyway, the reason behind ay may mga ginagamit din kasi kung ibang sasakyan pa. Ginagamit ko to normally kapag may mga special occasion o may mga road trip na mas kailangan ko itong dalhin or gamitin dahil mas safe and mas komportable akong i-drive to lalo na kapag mga long drive. And syempre, based naman dun sa aking AFE, sa aking gas consumption, talagang pag long drive, mga expressway, SCTEX, Skyway, SLEX, NLEX, talagang mas tipid ako sa gasolina. Unlike sa mga city driving. Kaya yung isang sasakyan ko yung ginagamit ko kapag nasa syudad ako or pupunta ako sa opisina, sa BGC, o kung saan man. I-ask natin later on si Sir Gerard kung ano yung gagawin nila. And I hope makakuha tayo ng mga detailed information kung ano talaga totally yung gagawin nila. Since 3 taong ko na itong Tigo 7 Pro. So, I'm here guys, Cherry. Yan, so may test drive unit pala sila ng 5X Pro, saka 7 Pro Hybrid. Cherry. Ayun, so guys, dito na ako, 107. So, punta na ako sa loob. Hello, kumusta? Dito muna ako, sige lang, sige. Thank you. A few moments later. Tatampo na yun, nung nakarang araw magtatampo. Ay, Ma'am Nicole, thank you sa always na pag-assist sa akin. Anong masasabi mo sa ating mga viewers? Ayun. Nag-assist sa akin sa mga warranty booklet na to and everything. And kasama ko si Sir Gerald. Ayan. Sir, quick lang. I think malapit na ako matapos sa PMS. Ano ba? Last one nyo na po by next 6 months nyo po. Okay. Or 60,000 nyo po. 60,000. Ngayon sir, ang ginawa namin is change oil filter, engine oil filter, engine air filter, tapos cleaning ng brake pads at saka rotor disc, tapos cleaning ng AC filter natin. Ninis na namin siya sir para yung matanggal din yung alikabok sa AC. Bacteria sir. Opo, yung mga doon sir. Yung tapos, battery ko pala sir, kamusta naman? Battery sir, okay naman po siya. As of now, good pa naman. Pero sir, as advice namin, as 2 years nila siyang gamit, mahigit yung unit. At yung battery niya medyo mas maganda po is replace na po natin. Ayun. Sige sir, makita tayo ulit sa aking last free PMS na yun sir, no? 60K po. 60K. Apo. Thank you sir. Thank you sir Gerard. Okay. Thank you. And by the way pala, dun sa mga nakikita ko nga pala dun sa group namin ng Viber ng Tigo 7 Pro, pumapasok do yung amoy sa labas dito sa loob kahit na naka-inside lang yung circulation ng aircon. So may isang nakapagsabi, si Sir Wilson yata yun, owner din ng Tigo 7 Pro. So ang ginawa niya is sa vehicle setting, in-off niya lang yung cloud na icon. Tapos punta tayo ng vehicle settings. Tapos punta tayo ng aircon. Ayan, so naka-off yung cabin self-cleaning ko, pero yung cabin active ventilation, naka-open naman siya. So nung in-off ko yung cabin self-cleaning, and then syempre yung setting natin dito is dapat inside lang yung circulation ng hangin.
So wala naman na pumapasok kapag dumadaan ako sa medyo mababahong lugar o mauusok, hindi naman pumapasok dito sa loob. So I think that's effective rin for me. Ewan ko lang sa inyo mga ka-Phoenix, try nyo rin baka sakali. Ayun, so guys, tapos na yung aking PMS. So nagkamali pala ako, ang 5 PMS ko pa lang pala. So meron pa akong isang natitirang free. So technically same. So chinek naman nila lahat ng kailangan. And nire-recommend na rin maximum lang talaga ng 2 years daw yung lifespan ng battery. Ayun, para safe na rin and secured kapag aalis ka, lalo na pag long drive, baka matapatan na biglang malobat yung battery mo. Kaya lang kasi sa end ko, wala talaga akong totaling na experience na humihina or kung ano man, kasi pinag-off ko yung mga ibang function dito sa Tigo ko na hindi ko naman masyadong kailangan, like yung bigla na lang mag-welcome light, yung mga self-cleaning cabin, pinatay ko na rin yun. So maaaring nakatulong yon para makasave ako dun sa lifespan ng battery ko, kasi 3 years na to and technically wala akong naramdaman na anything na medyo mahina na in terms of the battery. But they suggest na kung sakali pwede naman na daw mag-change. Okay, so depende na lang sa akin, on my own opinion, kung mismong sa Cherry kayo kukuha or sa Motolite or kahit anong brand or Amaron pa yan. But anyway, yun lang muna ang vlog natin for today sa aking 5th PMS, second to the last. After nito, magbabayad na tayo. So yun lang muna for now. Thank you and Happy New Year once again, and see you on the next one. Bye mga ka-Phoenix.